Buwis buhay na ensayo, Luis Nery nag-aalis ng headgear sa sparring para sa labang Casimero. Hindi biro ang dedikasyon na ipinapakita ngayon ng Mexican warrior na si Luis Pantera Nery para sa kanyang nalalapit na bakbakan laban sa ating pambato na si John Riel Cuadro-Alas Casimero sa darating na June 6 sa Japan. Ayon sa mga ulat na lumalabas mula sa kampo ng Meksikano, sumasailalim si Nery sa isang intense sparring session na kung saan nakakagulat na tinatanggal nito ang kanyang headgear. Ang ganitong uri na ensayo ay itinuturing na high risk sa mundo ng boxing dahil sa panganib na pagkakaroon ng cuts o sugat bago ang mismong laban. Gayunpaman, lumalabas na ito ay nakasanayan na ni Nery upang masanay ang kanyang paningin at pakiramdam sa aktwal na bigat ng suntok na walang proteksyon bilang pagganda sa bagsik ni Casimero. Marami ang nagtatanong kung bakit kailangan gawin ni Nery ito ang ganitong mapanganib na hakbang. Ayon sa mga malapit sa kanyang training camp, nais ni Nery na maging battle ready sa kanyang reflexes. Sa pag-aalis ng headgear, mas nagiging matalas ang kanyang peripheral vision at mas nararamdaman niya ang impact ng mga suntok. Bagay na inaasahan niya na mangyari sa oras na makaharap niya ang isang knockout artist na gaya ni Casimero. Dahil sa bansag na Cuadro-Alas na kilala sa pamatay na lakas, tila minsay ito ni Nery na handa siyang magipagsabayan at hindi siya mag-alinlangan sa anumang palitan ng suntok. Ngunit, babala ng mga eksperto, isang maling galaw lang sa sparring ay maaring mauwi ito sa pagkakansila ng laban kung magtamo si Nery ng malalim na sugat. Samantala, isang malungkot na balita naman ang bumabalot sa kampo ni Junto Nakatani dahil kailangan talaga na operahan ngayong linggo ang dating 3-division world champion matapos magtamo ng left orbital floor fracture sa kanyang huling laban kontra yan kay Naoya Inoue noong May 2 sa Tokyo Dome. Ibinahagi naman ng dating OPBF champion at trainer na si Daiki Shino ang tindi ng sakit na pinagdaraanan ni Nakatani. Ayon kay Shino na dumanas din ng katulad na pinsala, napakasakit nito na parang umaalingaw-ngaw sa iyong utak, parang ang mga nerves mo ay mismo ang sinusuntok. Ipinaliwanag ni Shino na ang orbital floor fracture ay ang pagkabasag ng buto sa ilalim ng eyeball na nagiging sanhi ng paglubog o pag-usog ng mata dahilan upang magkaroon ng double vision ay isang boksingero at mawala ang distance control. Sa kabila naman ng matinding injury ni Nakatani, pinuri ni Shino ang tibay ng loob nito dahil natapos pa ang laban hanggang desisyon. Gayunpaman, nag-iwan siya ng mahalagang payo para sa Japanese fighter. Kailangan gumaling ng 100% bago bumalik sa lona. Mga kakwento, ayon sa medikal na aspeto, kung hindi maayos ang pag-heal ng orbital floor, maaaring magkaroon ng permanenteng pinsala gaya ng eye muscle paralysis o hirap sa paggalaw ng mata. Sa ngayon, nakatutok ang buong boxing world sa mabilis na recovery ni Nakatani. Kung hindi lang talaga nagkaroon ng headbutt, ay hindi raw nangyari ito dahil walang target sa Inoue kay Nakatani. Nangyari pa naman ang headbutt sa panahong nadadali na ni Nakatani itong si Inoue. May nagsabi nga na baka sinadyang inulo ni Inoue si Nakatani, pero may nagsabi naman na talagang aksidente. Sa bawat suntok, may pangarap sa bawat... Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.